Matapos ang 11 months na pagkakakulong ni Ricardo Cepeda dahil sa kasong syndicate estafa, ay nakalaya na nga ito. Mula sa naging post sa Instagram ng kanyang misis na si Marina Benepayo, 11 months and finally he's going home. God is good. Thank you everyone for your prayers. Yan ang naging pagbabahagi ni Ma'am Marina. Samantala sa comment section makikita na nag-comment sila Kylie Padilla at Heart Evangelista. Sobrang nakakatroma nga ang nangyari dito kay Ricardo Cepeda dahil sa pagkakaalam niya ay hindi siya nauugnay sa kumpanya kung saan ay kinasuhan nga siya ng mga tao ng syndicated estafa. Kung hindi tayo nagkakamali, parang kinuha yatang endorser doon si Ricardo. At dahil nga mayroon na siyang kaso, ay kailangan niya ditong magbigay ng counterfeit. Pero nakulong nga ng 11 months si Ricardo. Marami mga netizen ang nagtanong, bakit inabot daw ng 11 months itong si Ricardo Cepeda? Wala daw bang pera? Wala daw bang tumulong? Anyway, mula sa mga anonymous commentator ng Fashion Police, narito ang kanilang malinaw na detalye. May nagtanong pa na magkano daw ang bail. But anyway, how much kaya ang bail niya at bakit inabot ng 11 months bago siya nakapag-bail? Sipag ng asawa niyang mag-live selling ng mga bag kahit sikat siya as model before, talagang di siya nahihiya. Praise God. Sino man ang isa, wala namang nakakahiya sa live selling. Marami ding ibang artista na gumagawa niyan and nope, hindi sila naghihirap by doing that. Ang nakakahiya is yung gumawa ng masama sa kapwa like mang-scam o magpanggap na Pinoy. Yung lumaki sa farm at laging walang maalala. So, say pa ng ilang mga anonymous commentator, innocent naman pala, out on bail, so it took him a long time to gather money. Nakita ko may GoFundMe din yung kapatid niya. 11 months hindi siya nakapag-bail. I can't understand, if no money, maybe they can borrow from friends and family. Baka humiram na pero lawyer's fee, nag-online sellers siya, baka now lang nakaipon, good for her. So, eto na nga, court hearing take ages to be scheduled. Dun sa March update pa lang, may 23 court hearings na daw schedule up to June. Each hearing costs a lot of money. Wala namang fixed amount ang bail sa estafa. Kaya dun pa lang magtatagal na sa kaka-hearing if pwede bang mag-bail or not. Tapos, if mag-grant yun, more hearings pa, how much? The last bail hearing was in July. It took more than a month before the decision was handed. Anyway, bail was around 3.6 million pesos. Normally, hindi siya pwedeng mag-bail because of the offense charge against him na non-bailable. Mukhang napayagan siyang mag-bail dahil the evidence of his guilt is not strong, which is only determined after the prosecution has presented its evidence. At narito pa ang ilang explanasyon ng mga magagaling na mga anonymous commentator. Hindi lang po money ang in-consider sa bail. Pwede rin ngayon lang pinayagan ng court makapag-bail. Mukhang established na the evidence of his guilt is not strong after nakapresent ng evidence ang prosecution. Hindi kasi bailable yung charge sa kanya pero napayagan dahil doon. So happy for this couple. You can see so much love and joy between them. God bless you both. Easy for you to say, typical Maritas behavior. Sa mga nagtataka bakit tumagal ang pag-post ng bail, ang case kasi niya ay syndicate estafa na non-bailable. So nag-file pa ng petition yan para payagang mag-bail. Baka di rin sa pera, kung malaking kaso, hindi ka basta makabail lang at labas agad. Well, yan po ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.